Ibinunyag ni Navotas Representative Toby Tiangco na pinatawag sila ni Romualdez ng Pangulo sa isang lunch meeting kung saan pinuntirya ni PBBM ang tinawag niyang lavish excesses ng House leaders. Pinababalik daw kay Romualdez ang pondo sa unprogrammed funds pero hindi natupad na lalong nagpagalit sa Pangulo. Nagsisisi kaya si PBBM? Saan? Na sinama niya si Congressman Toby Tiangco sa meeting. Kwento mo muna ano sinabi ba? Kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan ni si dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binulyawan umano si Martin Romualdez. Welcome back to Kaakibat TV. Muling sumalang sa isang harapang interview si Navotas City Lawn District Representative Toby Tiangco na kung saan ibinuking nito na inimbitahan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang pananghalian kasama ang dating speaker na si Martin Romualdez na di umano. Dito binulyawan ni Marcos Jr. ang pinsang buo nito na si dating speaker Martin Romualdez dahil di umano sa sobrang korupsyon na ginagawa ng mga ito sa Kamara kasama si Saldico. Na matapos umano ang naging pagpupulong nila, nangako raw si Romualdez kay PBBM na maibalik ang mga flagship project at iba pang mga kinakailangang budget. Kinompronta raw ni PBBM ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa pagbulsa umano ng pondo ng Kongreso. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Navotas Representative Toby Tiangco na pinatawag sila ni Romualdez ng Pangulo sa isang lunch meeting kung saan pinuntirya ni PBBM ang tinawag niyang lavish excesses ng House leaders. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito, Hindi, triangle. ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa na nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Shalby, ilang bahay ba ang gusto mo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyo kainin, ilang Ferrari gusto. Maraming. Ipinakita pa raw ng Pangulo ang listahan ng flagship projects na ang pondo ay napunta umano sa mga proyekto ng mga kongresista. Dahil kayo ni Shalby, kinukuha niya yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. Tapos may listahan siya ng mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na linagay sa unprogram. Itong mga to linagay niyo sa unprogram. Tapos idingit niyo yung mga proyekto niyo. Pinababalik daw kay Romualdez ang pondo sa unprogrammed funds pero hindi natupad na lalong nagpagalit sa Pangulo. Dagdag ni Tiangco, mariing itinanggi ni PBBM na nakinabang siya sa mga pondong ito. Ngunit maraming netizens ang napakomento kung alam na pala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang pagtataksil ng kanyang pinsan, bakit hanggang ngayon ay wala pang ginagawang aksyon ang Pangulo para pangunahan ang pag-iimbestiga ng kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez na kung saan maraming netizens ang tumaas ang kilay sa isiniwalat ni Congressman Toby Tiangco na pati ang mga news anchor ng Billionaire News Channel ay napatanong din. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Nagsisisi kaya si PBBM? Saan? Na sinama niya si Congressman Toby Tiangco sa meeting. Di ba? Kasi yung mga ganun, hindi ba dapat confidential? But maybe the way Congressman Tiangco thinks is that he has to be that transparent. Right? Kwento mo muna ano sinabi ba? Kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan ni si dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker. At tinatanong, ilan ba ang bahay mo sa Forbes? Gaano karaming caviar ba kung kayo'y kumain? Ilan ba ang sasakyan nyo? Diba? Bila aeroplano. Aeroplano, may mga ganon. Pero hindi na kinuwento ni Congressman Tiangco kung anong sagot. Bitin. Medyo bitin. Bitin. Tanungin natin si Attorney Edwin. Oo nga. Anong sabi? Pakitanong mo, tsaka, ano ang punto nun? Ano ba ang punto ni Congressman Tiangco na the President is holding his own cousin accountable for whatever
he probably did or did not do. At saka nangyari itong usapan na to, nung House Speaker pa siya, Oo, hindi ito recent. No. Marami kasi ang nag-iisip, nagtatanong, Pinky, ano ba ang relasyon ni PBBM kay Speaker Martin? I guess, that gives the public some kind of view of a sneak peek into their relationship. That the President also holds his own cousin accountable. I guess, yun ang pinapalabas si Congressman Toby. Pwera na lang kung Sarsuela din yon. Kasi pwede ring acting yon, ha? Pero palagay mo hindi? Para may share ni Huwag mo Kong nang Toby sa atin. sagutin. Ha? Para may share ni Kong Toby sa atin, Oo, hindi. Si Kong Toby ang makapagsasabi kung feeling niya Ay, fake. Sarsuela ba yun, Oo. fake or totoo. Pero, walang makapagsasabi. Madumi lang po ang isip talaga ng mga mamamahayan. Pasensya na po kayo. Lahat lang ng mga posible, pinag-uusapan At yung iba namin. talagang sasabihin, di ba? Yes. Oo. So, yeah. But if he really does hold his cousin accountable, then that's plus points for him. Pero, ako naman dahil sa sinabi ni Congressman Toby doon sa kanyang interview sa The Spokes, paano kapag may impeachment case na ihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Okay. Ay pwedeng gamitin yun. Although, how much that will hold, that's another story. Pero kumbaga kasi parang malabas complicit si Pangulo dahil pinagsabihan niya yung pinsan niya pero natuloy pa rin yung budget. We're talking about the 2025 budget. Hindi itong budget na ito. Okay. Sabi ni Congressman Edgar Erice, pwedeng betrayal of public trust. Depende na kung anong sinagot ni kung ano ang sinagot ni Speaker. Kulang Doon tayo ang kwento. nabitin. Oo, kulang ang kwento ni Kong Toby. Kailangan maimbitahan yan. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!